Ang pelikula ay itinakda noong 1952 sa panahon ng nakamamatay na digmaang Koreano. Sa simula ay makikita natin ang isang grupo ng mga sikat na Chinese sniper na tinatawag na Fifth Squad na naglalakad sa isang burol na may nyebe. Kilala sila sa kanilang katumpakan, katatagan at dedikasyon sa trabaho. Malalaman natin na sila ay naghahanap ng mga kaaway na Amerikano nang ang pinuno ng pangkat na si Kapitan Liu ay inilabas ang kanyang binocular at sinubaybayan ang ilan sa mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, itinatalaga niya ang bawat miyembro ng koponan sa tiyak na mga kaaway upang barilin dahil ito ay haantong sa isang epektibong pagpapatupad. Bilang pagsunod sa utos, pumwesto ang mga sundalo at nagsimulang magpaputok sa kanilang mga tinutukoy na target. Sa loob ng ilang segundo, lumilitaw na parang patay na ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon ay isang Amerikano ang tumayo na nagpapahiwatig na ang isang miyembro ng Fifth Squad ay hindi nabaril ang kanyang target. Tina-target ni Kapitan Liu ang kalaban ngunit sa kanyang pagtataka ay sumakay ang lalaki sa likod ng kanyang truck at nagpaputok ng isang machine gun. Sumigaw si Liu at ang squad ay mabilis na nagtago, habang si Kapitan Liu ay kumukuha ng tamang pagkakataon sa pagbaril. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang sniper sa kalaban at tinapos ito ng isang malinis na putok sa ulo. Dahil dito, lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay tumitig sa kanya ng may paghanga. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang makikita sa kanilang kwartel na handa ng sumalakay. Nilapitan sila ng kanilang superior na si Captain Williams at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng utos na umalis. Pagkatapos ay nalaman niya na ang isang sundalo na nagngangalang John ay ipinadala ng Kongreso upang subaybayan ang ikalimang pangkat ni Kapitan Liu. Lumalabas na ginawang hostage ni John ang dalawa sa Fifth Squad intelligence agents para sa kanyang plano na pabagsakin si Kapitan Liu. Gayunpaman, si Captain Williams ay hindi nasisiyahan dito at iniisip na si John ay ginagawa lang ito para sa katanyagan. Sa isang malamig na umaga, makikita ang Fifth Squad sa kanilang kwartel na nag-uusap habang humihigop ng mainit na sopas. Di nagtagal, dumating si Kapitan Liu at ipinaalam sa kanila ang kanilang bagong misyon. Nalaman na lang nila na dalawa sa kanilang intelligence agent ang naambush kaya kailangan nilang magtungo sa lambak kung saan naganap ang pananambang upang ibalik sila. Agad na naghanda ang mga sundalo, gayunpaman, inutusan ni Kapitan Liu ang isa sa kanila na pinangalanang Zhang na manatili. May ilang reporter pala na darating para kapanayamin si Kapitan Liu ngunit dahil abala siya ay gusto niyang manatili si Zhang at tumanggap ng panayam dahil siya lang ang may pinag-aralan sa grupo. Nais ni Zhang na magtungo sa war zone at iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi rin siya maaaring sumalungat sa utos ng kanyang kapitan. Maya-maya ay dumating ang mga reporter, at nagtanong sila kay Zhang ng tungkol sa Fifth Squad at partikular sa kanilang kapitan na si Liu. Gayunpaman, sumagot si Zhang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pagkabigo sa hindi pagkakasangkot sa bagong misyon. Ito ay partikular na dahil ang kanyang matalik na kaibigan na si Liang ay isa ring intelligence agent na nawawala ng ilang linggo na, marahil ay nahuli ng mga Amerikano. Dahil hindi nakapagpatuloy sa panayam, nilapitan ni Zhang ang isa pa niyang opisyal at nakiusap na hayaan siya upang sumama sa koponan. Nakaramdam ito ng awa, kaya ang mabait na opisyal ay agad na sumang-ayon at pinaalis siya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nahabol ni Zhang ang Fifth Squad. Hindi nasisiyahan si Kapitan Liu na makita siya doon, ngunit gayunpaman, hindi ito umiimik at patuloy na nagmarcha. Di nagtagal ay narating nila ang lambak at mula sa malayo, ginamit ni Kapitan Liu ang kanyang binocular at nakita ang dalawang katawan sa lupa. Kinilala niya ang isa sa kanila bilang si Liang. Pagkatapos ay inutusan niya ang squad na magpatuloy habang siya ay nananatili sa likod upang magbantay. Sa kabila ng halatang panganib, ilang mga sundalo ang hindi inalintana ang kanilang buhay at nagsimulang kunin ang mga bangkay. Sa kasamaang palad habang nandoon sila, napansin ni Kapitan Liu ang isang liwanag na sumasalamin mula sa mga trenches. Napagtanto na nahulog sila sa isang bitag, sumigaw siya sa squad na magtago, ngunit huli na ang lahat dahil nagpaputok na ang mga Amerikano at 3 miyembro ng Fifth Squad ang napatay habang ang iba ay tumakbo at nagtago. Si Shu na isa sa mga nakaligtas na miyembro ay napansin ng kanyang kaibigan na malubha ang kalagayan at nagpa siya na tulungan siya. Tinanggihan ni Kapitan Liu ang pahintulot ngunit desidido na si Shu. Inihagis ni Zhang ang isang first aid kit sa kanyang direksyon, ngunit sa kasamaang palad, bago pa ito makuha ni Shu, siya ay binaril at napatay. Ang umaatake ay walang iba kundi ang bagong sundalong Amerikano na si John. Makalipas ang ilang minuto, gumawa ng diskarte si Kapitan Liu para makalapit siya sa iba pang squad.
Inutusan niya ang tatlo sa kanila na sugpuin ang putok patungo sa lokasyon ng kalaban habang gagamit si Zhang ng sandok upang mahanap ang eksaktong kinaroroonan nila. Sa lalong madaling panahon, ang magkabilang panig ay nagsimulang magpatama sa isa't isa ng mga bala. Sinasamantala ang pagkakataon, nalaman ni Zhang kung saan matatagpuan ang mga kalaban. Sa impormasyong ito, ginamit ni Kapitan Liu ang kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan sa sniper para patayin ang isa sa mga kaaway. Kasunod nito, tumakbo siya papunta kay Zhang at sinigawan siya ng marahas, sinisisi siya sa pagkamatay ni Shu. Sa sandaling yun, isang batang Koreano na nagngangalang Wang Yi ang pumasok sa larangan ng digmaan. Sinimulan niyang hilahin ang katawan ng walang malay na si Liang, na nag-udyok kay John at Kapitan Liu na bumaril malapit sa kanya upang makuha ang kanyang atensyon. Makalipas ang ilang sandali, hinikayat ng mga kaaway ang batang lalaki at pinasunod siya. Samantala, ang 5th Squad ay nakabuo ng isang diskarte upang makuha ang mga katawan ng ahente habang ang mga kaaway ay abala kay Wang Yi. Isang miyembro ng squad na si Apang ay nakahanap ng malaking bakal na panangga at nagpasyang gamitin ito at ilagay sa kanyang likod na nakakabit sa isang lubid na hawak ng grupo. Si John at ang iba pang mga kaaway ay nagsimulang bumaril ngunit si Apang ay nananatiling hindi nasasaktan. Sa kasamaang palad ay naputol ang lubid kaya napilitan siyang gamitin ang magkabilang kamay upang hawakan ang bakal. Madaling pinuntirya ng mga Amerikano ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay ang kanyang ulo, na pinatay siya ng walang awa. Nang masaksihan ito, sobrang nalungkot ang mga natitirang miyembro ng 5th Squad. Pagkatapos, ang maliit na batang lalaki na si Wang Yi ay pinakawalan na. Lumapit siya sa katawan ni Liang at tinurukan siya ng adrenaline ayon sa kahilingan ni John. Nakakagulat dahil binuksan ni Liang ang kanyang mga mata, na iniwan ng 5th Squad na lubos na hindi makapaniwala. Kilala pala ng bata si Liang bilang mga intelligence agent na karamihan ay nagtatagal sa paligid ng mga lokal. Sandaling nag-usap ang dalawa bago umalis ang batang lalaki sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, si Kapitan Liu ay bumuo ng isang plano upang isa-isang patayin ang mga Amerikano. Dalawang miyembro ng squad ang nagsimulang maghukay ng trench ng mas malalim para makuha ang atensyon ng kalaban. Kasabay nito ay nananatiling alerto sina Kapitan Liu at Zhang at itinoon ang kanilang mga rifle patungo sa magkabilang trench. Gaya ng inaasahan, nahulog ang mga Amerikano sa kanilang panlilinlang at nagpaputok sa mga pala, na nagbigay ng sapat na panahon kina Zhang at Kapitan Liu para mapatay sila. Ang galit na si John ay gumamit ng machine gun at bumaril ng bomba kung saan pupunta ang dalawang miyembro ng 5th Squad. Nagre-resulta ito sa kanilang agarang pagkamatay, dahilan para maiwan na lamang na buhay sina Kapitan Liu, Zhang at ang huling miyembro na si Milaw. Sa puntong ito ay medyo nawalan na ng pag-asa ang tatlo, ngunit dahil miyembro sila ng 5th Squad, nagpasya silang lumaban hanggang sa huling hininga. Kaya naman nagpasya sina Kapitan Liu at Zhang na lumapit sa mga kalaban habang si Milaw ay mananatiling nakabantay. Nagtagumpay ang dalawa na malampasan ng isang tropa ng kaaway na agad na binaril ni Kapitan Liu sa ulo. Pagkatapos, ang 5th Squad ay muling nagsama at napansin na ang adrenaline ay nawawala ng bisa kay Liang habang siya ay unti-unting nawawala ng malay. Kaya naman nagsimula silang kumanta ng isang makabayang kanta para manatili siyang gising. Samantala, isa sa mga kalaban na sundalo na junior ni John na si Jack ay nagsimulang magsalita sa isang lumang speaker gamit ang Chinese na lengguwahe. Gusto niyang makipagkasundo sa 5th Squad sa pamamagitan ng pagpapabalik kay Liang sa kanila bilang kapalit ni Kapitan Liu. Nakapagtataka dahil agad na sumang-ayon ang kapitan nang walang anumang pag-aalinlangan, sa kabila ng malaking posibilidad na ang kasunduan ay maaaring isang kasinungalingan. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang sandata at dahan-dahan na pumunta sa base ng kaaway, habang si Milaw na siyang mamamahala sa pagkuha kay Liang ay sinamahan siya mula sa likuran. Matapos maglakad saglit, huminto si Kapitan Liu at ginamit ang kanyang mga kamay para sa senyales na dapat ibalik muna ang katawan ni Liang, bago siya magpatuloy. Sumang-ayon si John kaya sinimulan ni Milaw na buhatin ang nasugatan na ahente sa kanyang likod. Sa pamamagitan nito ay ipinagpatuloy din ni Kapitan Liu ang kanyang paglalakbay patungo sa base ng kalaban nang biglang si Milaw ay binaril ng hindi kilalang puwersa na ikinagulat nilang lahat. Dahil galit na galit sa pagtataksil, naglabas si Kapitan Liu ng granada at tumakbo patungo sa kampo ng kaaway. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili habang ang granada ay sumabog at sumunog sa base ng Amerika, na ikinamatay ng ilang mga kaaway sa loob. Samantala, buhay pa si Milaw ngunit hindi makagalaw dahil sa sugat nito sa binti kaya,
hinagisan siya ni Zhang ng lubid at hinimok siyang umakyat kasama si Liang. Sa kabilang banda, karamihan sa mga kalaban ay buhay pa ngunit nagtamo ng mga pinsala. Pagkatapos ay ipinahayag na si Captain Williams ang nag-utos sa hindi inaasahang pamamaril, nakipag-ugnayan siya kay John at pinagalitan siya dahil hinayaan niya si Liang na hawak ang ilang nangungunang sekretong impormasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Captain Williams sa pinangyarihan kasama ang isang malaking bilang ng mga sundalo. Nais niyang mahuli ng buhay si Liang at kuhanin ang impormasyon mula sa kanya. Samantala, si Milaw ay nagpapatuloy sa pagbalot ng lubid sa walang malay na katawan ni Liang. Si John na pagod na sa mga utos ni William ay kinuha ang kanyang rifle at binaril si Milaw sa dibdib, na agad niyang ikinamatay. Dahil dito ay si Zhang na lang ang nag-iisang nakaligtas sa 5th Squad, at ngayon ay nasa kanyang mga kamay na ang natitirang bahagi ng misyon. Biglang iminulat ni Liang ang kanyang mga mata at sinimulang tanggalin ang mga benda mula sa kanyang sugat sa katawan. Napansin niya si Zhang sa di kalayuan at nagpatuloy sa pagsulat ng isang bagay sa mga benda gamit ang kanyang sariling dugo. Sa kasamaang palad, nakita ni Captain Williams ang aksyon at nalaman na sinusubukan ni Liang na ilantad ang nangungunang sikreto. Inutusan niya si John na kumilos, na agad na binaril ang magkabilang kamay ni Liang para pigilan ito sa pagsusulat. Dahil sa takot sa insidente, si Zhang ay tumakas sa paligid habang ang mga koponan ng kaaway ay sumulong upang kunin ang isang halos wala ng buhay na si Liang. Pagkatapos ay nagpatuloy sila upang ihatid siya sa kanilang kampo para sa paggamot. Ngunit si Liang ay matalino na kumuha ng isang hiringgilya at ginawa ang hindi maisip na paggamit nito. Si Zhang na nasaksihan ang lahat ng ito mula sa isang bagong posisyon, ay nagalit at nagpas siyang magpaulan ng bala ng matindi sa mga kaaway. Patuloy siyang lumilipat ng kanyang posisyon at tinapos ang bawat sundalo na ipinadala para kunin si Liang nang hindi man lang sumasablay at hindi rin nadidiskubre ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ay umalis si Zhang sa lugar at nagplano ng sarili niyang diskarte. Samantala, sinisisi ni Captain William si John sa pagkamatay ni Liang at patuloy siyang sinisigawan. Ikinasama ito ng loob ni John kaya naghanda siyang barilin ng kapitan gayunpaman, sa huling sandali ay huminahon siya at ibinaba ang kanyang sandata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mabibigat na artillery at mga sandata ay nakarating sa larangan ng digmaan ayon sa kahilingan ni Captain Williams. Agad silang nagsimulang magpaputok ng mga mortar na pinupuntirya ang burol kung saan nagtatago ang huling miyembro ng 5th Squad at tuluyan itong nagiba. Buti na lang at nasa kabilang banda na ng burol si Zhang na may magandang anggulo para kay Captain Williams. Pagkatapos ay pinaputok niya ang kanyang armas at ang kanyang bala ay lumipad sa hangin na sa kalaunan ay tumama sa ulo ng kapitan at pinatay siya. Doon ay nataranta ang lahat ng kalaban dahil natalo sila ni Zhang. Kaya naman bumalik sila sa kanilang superior na si John para sa karagdagang mga utos. Dahil napapagod na at gusto nang tapusin ang trabaho ng mag-isa, inutusan ni John ang lahat ng koponan na umatras at humiling ng tangke upang pamwesto sa likod. Di nagtagal, ang maliit na batang lalaki na si Wang Yi ay muling pumunta sa lambak at hinanap si Liang. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin niyang patay na ang kanyang kaibigang sundalo at nagsimulang umiyak. Sa biglang pagsulpot ni Wang Yi, isang ideya ang sumagi sa isip ni John. Siya at ang kanyang junior na si Jack ay dinukot ang maliit na bata, umaasang mapipilit nila itong magbigay ng peking pahayag sa court-martial. Gayunpaman, hindi pa rin tapos si Zhang sa kanila kaya naglagay siya ng bomba sa mga gulong ng tangke. Hindi nagtagal ay isang pagsabog ang nangyari at ang tangke ay tumigil sa paggana. Sa loob ay nagsimulang kumalat ang makapal na usok na nagpapahirap sa mga Amerikano na huminga. Sa kabila nito, nagpasya silang manatili sa loob at nagawa pa nilang makita si Zhang mula sa bulletproof na salamin. Agad na nilagyan ng bala ni John ang baril ng tangke at nagsimulang bumaril. Dahil napagtanto ang panganib, saglit na humiga si Zhang at binaril ang lahat ng bulletproof na salamin upang hindi na siya makita ng mga kaaway. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang mabaril siya ni John sa likod. Sa pag-aakala na patay na sa wakas ang huling 5th Squad member, bahagyang binuksan ni Jack ang pinto ng tangke para makita siya ng malapitan, ngunit sa sandaling iyon ay biglang inikat ni Zhang ang kanyang katawan at binaril si Jack sa ulo. Dahil sa pagkawala ng kanyang junior, nagpasya si John na tapusin ito para sa lahat. Inihanda niya ang dalawang rifle at pagkatapos ay pumunta sa ilalim ng tangke. Samantala, gumapang ang sugatan na si Zhang patungo sa kalapit na bato habang sugatan. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang sugat gamit ang ilang mga benda at binalot ito ng kanyang sinturon.
Makalipas ang ilang saglit, naghagis ng granada si Zhang kay John ngunit hindi ito umabot. Habang tumatawa si John sa nabigong pagtatangka, ipinakilala niya ang kanyang sarili at pinuri si Zhang para sa kanyang kahanga-hanga na kasanayan sa pagbaril. Naglagay din siya ng bitag na sniper sa pagitan ng mga gulong ng tangke, umaasa na maaari niyang maloko si Zhang. Gayunpaman, ang bida ay hindi madaling maloloko, sa halip ay ginamit niya ang lumang trick na sandok na itinuro sa kanya ni Kapitan Leo. Sa kalaunan ay nakita niya ang lokasyon ng kalaban at ipinosisyon ang sarili sa paraan na kapag nabaril ni John ang sandok, agad siyang makakalaban ng putok. Gumana ang plano at saglit na inilantad ni John ang sarili habang binabaril ang kutsara. Sinamantala ni Zhang ang segundo at kinuha ang kanyang huling pagbaril. Ang bala ay pumasok sa rifle ni John at dumiretso sa kanyang ulo, na agad siyang tinapos. Pagkatapos ng huling laban, tiningnan niya ang bangkay ni John at nakahanap ng pahayagan na naglalaman ng mga larawan ni Kapitan Leo at ng iba pang miyembro ng 5th Squad. Pagkatapos ay pumasok si Zhang sa tangke at pinalaya si Wang Yi at humiling ng candy. Lumalabas na matagumpay na naipasa ni Liang ang mensahe kay Zhang na may nakasulat na child candy sa benda. Ang bata ay halatang si Wang Yi, at sa kanyang buhok ay may isang piraso ng candy na inilagay ni Liang. Ang candy ay naglalaman ng isang maliit na gusot na papel at pagkatapos na makita ito, ang dalawa ay umuwi na. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang grupo ng mga sundalo na tutulong sa kanila. Ibinigay ni Zhang ang impormasyon sa kanyang superior na makakatulong upang matanggap ang patuloy na tunggalian. Nagtatapos ang pelikula nang tinawag ng mga sundalo ang mga pangalan ng mga miyembro ng 5th Squad na nagpapahiwatig na ang kanilang kabayanihan ay mananatiling magpakailanman. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!